Magandang umaga sa inyong lahat, no? Have a blessed morning, no? Dito na naman kako. So, sa umagang ito ay maaga po tayo dito sa ating ampalaya, no? So, sa umagang ito may gusto ko namang i-share sa inyo, no? So, itong aming ampalaya is magti 3 months na po. So, makita po natin na maganda pa rin, yung dahon. So, gusto ko lang i-share kung paano ma-maintain natin na ganito yung bakit malago na ganito pa rin, no? So, ang pamaraan po namin, bakit ganito hanggang ngayon yung dahon, no? Na wala pa rin ganong naninilaw o natutuyo yung dahon. So, nakadepende po yan, no? Gusto ko lang i-share sa inyo. Nakadepende po yan sa land preparation, no? Paano natin gawin yung kanyang taniman, no? Step by step. So siguro kung napanood nyo po yung aking videos mula po sa pag-umpisa namin dito, sigurado may mapupulot po kayo, no? Sigurado malaking tulong sa inyo, no? Nung simula sa preparation step 1 hanggang po kami sa nagtanim hanggang po ngayon, no? Itong June 6 ay magtatatlong buwan na ito po, no? Direct seeding po to. So, kahit na nadaanan tayo ng tag-araw, no, makikita po natin na ayan po, no, maganda pa rin. So, kung napanood niyo po yung aking ginawa, no, mula sa umpisa, step 1, hanggang sa ngayon, pwede niyo po i-apply sa inyong palayan, no? Yung mga nag-uumpisa pa lang, no, na magtanim. So, unang-una po, bago po tayo magtanim, alam niyo na, yung una-una po, manalangin po tayo, hingi po tayo ng karunungan kay Lord, no? So, ang ano po namin dito, ginagawa po namin, kung napanood niyo po, step by step, hanggang sa magtanim, sigurado ganito rin yung nilabasan ng ampalayan nyo, no? Ito, galing pa to ng tag-init. So, ngayon may kunting ulan-ulan na. So, kung makita po natin na ngayon lang po kami nakaranas ng ganito kahaba na init at saka napakainit, no? Pero makita po natin yung ampalaya, maganda pa rin kahit dumaan siya ng init. Yan po, nagro-recover na po. Ayan na po yung mga maliliit na buko. So, yan po, no, na bakit ganiton pa rin yung paglago ng ating ampalaya, no? Ito po yung pagkakaiba, no, sa tag-init at saka tag-ulan. Kasi po, dun sa mga nakaraang mga tanim ko po, yung pagpapakain, isa pa yung pagpapakain. Kung 10 kilo noon ang pinapakain namin, pagdating sa tag-init, kunti yung pinapakain ko po, no? Yung sa akin lang, no? Kaya po yung paglago ng ampalaya, hindi biglaan kahit tag-init, no? Kahit po tayo paghaling tayo sa init, no,
kunti yung kain natin. Pag medyo maginaw, marami tayong kain. So, ganun din po sa ampalaya. Yung aking pag-observe, no? Ngayon po ay nagre-recover na po siya. Yan po, no? Dandahan na po na maganda yung bunga, no? Ito po yung unang bunga niya sa tag-ulan, no? Mga 2 weeks na guro na umulan. Ito po, no? Medyo quality kasi naulan na. So ito yung mga bunga noong mainit, no? Lalo na sa Galaxy Max F1. Medyo maraming baluktot. Pero sa pag-observe ko po, pagdating ng lapit na po yung ulan, yun po, maganda na yung bunga, no? At saka po, medyo budget ako sa pagpakain. Pag ganitong mga unang ulan pa lang, hindi po ako bigla-bigla na pagdating ng ulan, pakain kaagad ng marami, no? So ako po ay dahan-dahan, no? Depende po sa patakbo ng kanyang talbos, no? Hindi po to, makita po natin, no? Ang ganda ng talbos. So hindi po ako basta-basta nagpapakain ng marami, no? Dahan-dahan, no? So yun po, no? Dahan-dahan hanggang sa makita po natin na gumagalaw or nakita po natin na yung takbo ng talbos ay mabilis, lumalaki yung talbos, dumadami yung bunga, no? Depende. So yan po, may nakita tayo, ano ba to, no? Kambal na ampalaya. Yan po. So ako po dahan-dahan, no? Hanggang sa halimbawa po nung hanggang 10 kilo lang ako magpapakain. So nakaraan po ay 5 kilo lang, no? Ang tag-init nung mga 1 week, no? 1 week lumipas. 5 kilo. Yung pinapakain ko 2 times a week, no? So ang gagawin ko niyan, no? Ang ginagawa ko po. Ngayon po ay dahan-dahan na, no? Papakain po ako ng bukas, Monday. Pakain po ako ng 6 na kilo. Ha? Dagdag po ako ng 1 kilo. Tandahan lang. Kasi kung pabigla-bigla po tayo ng pakain, yung ating ampalaya, nagre-react agad, no? Bigla kaagad na bumulas, no? Biglang iba yung galaw, bilis. Ang ano ko dyan po is ang mga insekto at saka yung mga sakit, no? Bilis. No, kung bigla-bigla po tayo. So, kung sample natin sa atin, no? Pag bigla po tayo kumain ng marami, tuloy-tuloy, sigurado baka high blood din po tayo diyan, no? Ganon din po sa tanim. So, sa observation ko po, no? So, dapat dahan-dahan din, no? So, halimbawa bukas, Monday, magpakain kami, gawin namin 6 na kilo. Yan. Pagdating ng Friday, pakain kami. 6 na kilo ulit ako, no? Pagdating ng next week, dagdag naman ako 1 kilo. No? Gawin ko ng 7 kilo. Dandahan lang. Within 1 week, 7 kilo. Hanggang sa maabot ko po yung 10 kilo sa isang drum na tubig, no?
So, ngayon po ay Unique 16 lang yung pinapakain namin, no? Kasi walang winner dito, no? Walang out of stock. Kasi pag summer dito sa amin, daming tanim ng gulay. So, ubusan ng stocks. So, kami, ang mas marami is Unique 16. So, yun po ang ginagamit namin, no? Kung nakita nyo po yung nakaraang mga videos ko po, ay ginagamit ko lang yung triple 14, no? Halos lahat nun, triple 14 yung ginagamit ko. So, medyo may pambili yung boss natin, ay lumipat tayo sa Unique 16. Yan po. So, yun lang po ang magpapakain sa ampalaya natin. At saka, obserbahan po natin, no? Yung ating pinapakain, no? Baka mamaya ay pakain tayo ng pakain, wala man lang, hindi man lang kumakain, no? Hindi na-absorb ng tanim natin yung pakain natin. Sayang din yon. So, kailangan natin yung, habang nagpapakain po tayo, tinitingnan po natin kung talagang umapekto yung pinapakain po natin. Kasi sayang, no? Mahal ng pataba. Dito sa amin, yung isang sako na Unique 16 ay 3,000. So, medyo masakit sa bulsa.